Nandiyan na pala kayo. Sorry, medyo napasabangkay ko ng pizza. Bigla kasi ako nag-crave eh. Boss! Pahatid lang. Inaantay nila. Pakulang, please. Anyway, the biggest breakup this year. At mukhang wala nang balikan yan. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. Early this year, nag-Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi para mag-Disneyland, kundi para sabihin sa mga Pinoy doon na hindi siya natatapos. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Ang sinasabi tadhana ni Digong, ang bulong-bulungan noon na aarestuhin na siya ng International Criminal Court o ICC dahil sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Matagal na akong hinahabol ng mga ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Kinabukasan, inaresto si Duterte paglapag sa NAIA at dinala sa Villamor Air Base. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. That is a serious illegal detention. Dose-dose ng pulis sa pamumuno ni noon PNP Chief Nicolas Torre ang nakabantay kay Duterte. Kasama ni Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet at anak na si Kitty. Ang very loyal young aide turned Senator Bongo hindi nakapasok. Yung kanya lang gusto lang naman daw niyang mag-deliver ng pizza. Kayo naman. Pahatid lang. Inaantay nila. Pakulang, please. Still there? Ang sarap talaga ng pizza. Mainit-init pa. Kasi init ang tagpo dyan si Villamor nung mga panahon na yan. Nagugulan kasi si Tatay Digong. Bakit daw siya ina-arrest? So, what is the law and what is the crime that I committed? Sagutin mo yan, General Torre. To Article 718 of the same statute for murder. Kasama ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at Attorney Martin Delgra na parehong nakabangga ni Torre. This is a police operation. The right to counsel is something that has to be observed. At habang papalapit na ang pagsakay ni Duterte sa aeroplano, painitin ng painit ang mga tagpo. Hihilahin ko yan. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Hard way. Habang ang nanay naman ni Kitty na si Hanilet, Ito yung gawin niya! eventually, before midnight, Duterte boarded a Gulfstream jet that took him to the ICC detention facility at The Hague, Netherlands, as his daughter, Vice President Sara Duterte, looks on. Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayo? Digong was accompanied by Medialdea and the nurse. No family member. Si Kitty, sa Instagram naglabas ng sama na loob sa kanya ay pagkidnap sa kanyang ama. She also shared a photo of Duterte's health condition. Diretso sa ICC facility si Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang mga Pinoy sa Europe, mabilis na nagtipon sa labas ng ICC para ipakita ang suporta sa dating leader. Sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Agad ding lumipad papuntang The Hague si VP Sara kasama si Senador Robin Padilla. Naroon din ang noon ay hindi mahagilap na si Harry Roque. My name is Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at The Hague. He has to be... Napagbigyan si VP Sara na mabisita ang kanyang ama. Ang request daw nito, umuwi na siya ng Pilipinas. He repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines.
I told him that when we are able to meet with the legal team, that I will immediately return home. Inabot din siya ng halos 1 buwan bago nakauwi. And finally, Mr. Duterte made his first court appearance, making him the first Asian head of state to be tried before the ICC. Ang Rodrigo Roa Duterte. Sa pre-trial hearing, binasa ang mga karapatan ng dating Pangulo at mga kaso laban sa kanya. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users. Buong pamilyang Duterte ang makailang beses na bumisita sa kanya sa The Hague. May mini-reunion pa nga ang magkakapatid doon. So, masaya siya na nakakausap niya kami at medyo maingay kanina kasi apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami apat. Sa ICC na sa The Hague, nag-80 si Duterte. PRRD. Tatay Digong, happy birthday! Sa labas ng ICC facility, naki-celebrate ang kanyang mga taga-suporta. Since then, we have not seen a glimpse of the former president. Sa hearing para sa apela for interim release, hindi na rin siya dumalo. The appeal was rejected. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. The first ground of appeal is rejected. Isa pang hindi na natin nasilayan simulan Nobyembre, si Senador Bato de la Rosa. Missing in action mula nung mapabalitang may warrant of arrest siya at para mag-reunion sila ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Bring it on.